Update na balita ngayon tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagkalooban ng amnestiya ang ilang rebeldeng grupo kabilang na ang CPP, NPA, NDF. Pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court, pinag-aaralan pa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga nasawi sa epekto ng shear line at low pressure area na nasa dalawa na, isa na italang sugatan ayon sa NDRRMC. Intensyon sa pang-hostage sa 17 Pinoy seafarers sa Red Sea dahil umano sa politika ayon sa DFA. At dagdag bawas sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 24, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Umabot na sa 2 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng nararanasang mga pag-ulan dahil sa epekto ng shear line at low pressure area sa ilang mga lugar sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mayroong ding isang napaulat na sugatan. Umabot na sa 200 mga lugar ang apektado ng baha, kung saan nasira rin ang nasa 253 mga bahay. Maraming mga magsasaka rin ang naapektuhan ang kabuhayan, kung saan aabot na sa mahigit 38 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon ay mayroon ng 2 probinsya ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding pinsala na idinulot ng kalamidad. Ilang araw nang nakararanas ng pagulan ng ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas region. Alamin natin ang update mula kay Miss Rhea Torres, weather specialist ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang tanghali po, Miss Rhea. Yes po, magandang tanghali din po sa inyo at magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Miss Rhea, magiging maulan pa rin ba sa ilang bahagi ng bansa? Yes po, so currently patuloy pa rin po yung epekto nitong shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, pati na rin sa Bicol region as well as eastern sections ng Visayas at Mindanao. So sa ngayon po yung nagpapaulan, lalong-lalo na sa silang bahagi po ng ating bansa, itong shear line, pati na rin yung easterlies or ito po yung maalinsangang hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko. So dahil po sa epekto ng easterlies, mas nagiging frequent po yung mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa silang bahagi ng ating bansa. So yung dyan po sa Visayas at Mindanao, dulot po yan na epekto ng easterlies, samantalang yung shear line naman po posibleng magpaulan pa rin sa Bicol region, Aurora and Quezon area. Ma'am, hanggang kailan po natin inaasahan na tatagal itong mga pag-ulan at makulimlim na panahon na ating nararanasan? Yes po, so based po sa ating pagtaya, possible po hanggang bukas may epekto pa rin itong shear line sa ilang bahagi ng Bicol region. Samantalang posible din po siyang makaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Although sa mga susunod na araw, nakikita po natin possible improving weather conditions po tayo sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. So mostly mga isolated or mga panandali ang buhos ng ulan. Kadalasan po yan sa hapon or sa gabi ang mararanasan sa malaking bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao area. Meron po ba tayong mga binabantayan na LPA or bagyo na posibleng pumasok ngayong last week ng November? So currently po, wala naman po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit bago po matapos yung buwan or bago matapos yung taon, posible pa rin po yung 1 hanggang sa 2 ang mabuo or pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. Although nakikita po natin sa ating pagtaya, over the next 2 weeks, wala naman po tayo nakikitang posibleng mabuo na sama ng panahon na posibleng magdala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Miss Rhea, ano po ang latest recorded temperatures natin? Yes po, with regards naman po, since panahon na din po ng hanging amihan or amihan season sa ating bansa, yung minimum recorded temperatures po natin, yung minomonitor natin sa kasalukuyan. So as of 8 AM, yung lowest temperatures po natin ay recorded sa Baguio City, Benguet. Umabot po siya ng 17 degrees Celsius.
At madababa din po yung temperatura sa La Trinidad, Benguet na umabot ng 16.5 degrees Celsius. Parang po dito sa Metro Manila, particularly over Science Garden, yung minimum temperatures po natin ay umabot ng 24.1 degrees Celsius. Alright, maraming salamat po Miss Rhea Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga lugar na naapektuhan ng mga pagbaha sa probinsya ng Samar. Dinalaw din ni PBBM ang mga naging biktima ng lindol sa Mindanao Region. Dito, tiniyak ng Pangulo ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Narito ang report ni Nel Maribuho. Ginagawa na ng pamahalaan ng lahat upang matulungan ang mga naapektuhan ng mga pagbaha sa Northern at Eastern Samar. Sa situation briefing sa Tacloban City, iniutos ng Pangulo ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga nasa evacuation centers at maging sa mga nasa bahay pa. Partikular na ang pagtitiyak na makakakuha sila ng food packs at sapat na inuming tubig. Pinatitiyak ni Pangulong Marcos sa Department of Public Works and Highways na dapat ang mga kalsada ay maayos na madadaanan para sa mabilis na distribusyon ng relief goods sa flood victims. Papunta sana ang Pangulo sa Katarman kahapon, ngunit dahil sa sama ng panahon ay sa Tacloban City na lamang siya nagsagawa ng situational briefing kasama ang Samar officials sa pamamagitan ng video conference. Matapos ang situational briefing sa Tacloban, bumisita naman ang Pangulo sa General Santos City upang personal na makita ang kondisyon ng mga biktima ng lindol. Tiniyak ng Pangulo ang pagbibigay ng lahat ng tulong ng gobyerno para sa earthquake victims, kabilang na sa mga nawalan ng bahay. Pero sa ngayon ayon kay PBBM, hindi pa maaaring simulan ng rebuilding dahil may nararanasan pang aftershocks. We are still in the assessment stage dahil patuloy pa rin yung mga aftershock. So pati yung mga rebuilding, hindi pa natin pwedeng simulan dahil nga may aftershock pa. Ang problema sa lindol, walang forecast. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. But meron tayong lahat ng assistance na pangangailangan ng mga inabutan, yung nawalan ng bahay, yung mga mangingisda, yung mga na-injure, lahat yan patuloy ang bigay ng DSWD ng assistance. Binigyan din ng Pangulo na hindi aabandonahin ng pamahalaan ng mga pamilya na naapektuhan ng lindol. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, kabilang sa nakatanggap ng tigda 2,000 piso ang 2,000 tricycle drivers. 206 families mula sa munisipalidad ng Malapatan at Glan sa Sarangani at General Santos City ang nakatanggap ng 10,000 pesos para sa kanilang tahanan na totally damaged. 5,000 pesos naman para sa partially damaged houses. Noong Biyernes, niyanig ng 6.8 magnitude earthquake ang Sarangani Province. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakda ng maglayag ang isa sa mga barko ng Philippine Navy upang maghatid ng mga relief items sa mga kababayan natin na biktima ng 6.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Biyernes. Base sa mga larawang ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines, tulong-tulong na ikinakarga ng mga sundalo sa BRP Tagbanwa ang mga relief items na ihahatid sa Sarangani. Bukod dito, naging katuwang naman ang AFP Visayas Command sa isinagawang humanitarian assistance at disaster response sa may area ng Eastern at Northern Samar para naman sa mga kababayan natin na apektado ng malawakang mga pagbaha. Tumulong ang puwersa ng mga sundalo upang masagip at mailika sa mga residenteng na-trap sa baha. Gayon din sa pagsasagawa ng search and rescue at road clearing operation sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Pinagkalooban ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng rebeldeng grupo sa ilalim ng proklamasyon ng Pangulo, kabilang sa binigyan ng amnesty ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Mula sa Malacanang, ang detalye hatid ni Nel Maribuho live. Nel, ano-ano ang mga mahalagang probisyon ng proklamasyon na ito ng Pangulo at sino-sino pa ang mga kwalipikado sa amnesty?
Yes, Ella, sa ilalim ng proclamation numbers 403, 404, 405 at 406 na inilabas ng Malacanang, pinagkalooban ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayao Brigade o RPMP, RPA, ABB. Ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF na nakagawa ng krimen dahil sa kanilang political belief. Ngunit hindi sakop ng bibigyan ng amnestiya ang nakagawa ng krimen tulad ng kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity sa ilalim ng revised Penal Code, lumabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga tinukoy na krimen ng United Nations. Bibigyan rin ng amnesty ang Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Ayon sa Malacanang, layo ng pagkakaloob ng amnesty na mahikayat ang mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Kaugnay nito, naglabas rin ng executive order ang Pangulo na mag-aamyenda sa EO number 125 na lumilikha ng National Amnesty Commission o NAC. I-update nito ang trabaho ng NAC kung saan sasakupin na sa pagpoproseso ng aplikasyon para sa amnesty ang 4 na rebeldeng grupo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Itinanggi ng Department of Foreign Affairs na ransom ang dahilan sa pag-hostage ng Houthi rebels sa Red Sea sa 17 Pilipinong seaman. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga bansa na maaaring makatulong para mapakawala ng ating mga kababayan. We do know they're safe. And we're talking to all governments who may be able to help us. This is not a case of ransom, no. It's a political thing, so it's going to take diplomacy. We'll do what we can. Nakausap na ng Department of Migrant Workers ang pamilya ng 17 seaman at tiniyak ang tulong ng pamahalaan sa kanila. Ayon sa DMW, nakikipagtulungan din naman ang manning agency ng mga seaman. Rest assured that we have talked to all of the families of the seafarers and assured them of the fullest government support and assistance. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang Annual Asia-Pacific Parliamentary Forum sa pangunguna ng Pilipinas kung saan daan-daang delegado mula sa iba't ibang bansa ang dumahok. Dito, inilahad ng isang senador ang issue sa West Philippine Sea. Mula sa Pasay City, may report si Herlin Delgado live. Arlene, ano ang naging mensahe ng Pilipinas sa mga dayuhang mambabatas kaugnay ng West Philippine Sea issue? Ella, sa kanyang talumpati sa plenary session kaugnay ng political and security matters, binigyang diin ni Senator Jinggoy Estrada sa mga kinatawan ng mga parliament ng Asia-Pacific countries ang kahalagahan ng dialogo at diplomasya sa pagresolba ng mga sigalot at tensyon sa South China Sea. Ayon kay Estrada na siyang chairperson ng Senate Committee on National Defense, bilang kinatawan ng kani-kanilang gobyerno, nararapat lamang na kanilang ilahad ang pagkabahala sa nangyayari sa West Philippine Sea at tugunan ito sa lalong madaling panahon. Pangamba ng mambabatas, maaari nitong maapektuhan ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Paglilinaw ng senador, ang mga issue na kanilang binibigyang atensyon ay hindi para manisi o magkampihan, kundi pagsalamin sa pagsunod sa rules-based international order. Hinimok ni Estrada ang mga kinatawan ng Asia-Pacific nations na aktibong makiisa sa bukas na komunikasyon at bigyang prioridad ang dialogo kaysa komprontasyon. Binigyan diin ng senador ang naging pulong ni President Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit at nagkasundong ayusin ang sigalot sa maayos at diplomatikong pamamaraan. Ganoon din ang pagbalangkas ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na anyay magpapalakas sa defense cooperation ng dalawang bansa. Samantala, Ella, nagpaabot din ng mensahe si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang chairperson ng Political at Security Matters Committee kung saan hinikayat nito ang mga bansa na magkaroon ng bayanihan para sa pagresolba ng mga problema sa seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. At yan mo ng update mula rito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Herlin Delgado. Binuntutan ng isang Chinese vessel ang isinagawang joint maritime patrol ng Pilipinas at Estados Unidos
sa may karagatang sakop ng Palawan bandang alas 10 ng umaga kahapon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., isang Chinese vessel umano ang sumunod sa Navy ship ng Pilipinas at US habang nagsasagawa ng drill malapit sa Malampaya Deep Water Gas to Power Project platform. Gayunman, wala naman anyang ginawang anumang agresibong aksyon ang nasabing Chinese vessel. Dagdag pa nito, nakaobserba lamang ang Chinese vessel sa layong 6.5 nautical miles mula sa mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Kahapon, nagtapos na ang 3 araw na Philippine-US Indo-Pacific Maritime Cooperative Activity na isinagawa sa West Philippine Sea. Roundup Balita. Makalipas ang ilang linggong rollback, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng nasa 20 hanggang 40 centavos per liter at 35 hanggang 50 centavos na dagdag sa presyo ng kerosene. Samantala, posible naman na walang magiging adjustment o masarili na magkaroon ng 10 sentimong rollback sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, November 28. Abiso sa mga motorista, ipinababatid ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Lunes, November 27. Ito ay dahil inilipat na sa Lunes ang komemorasyon ng Bonifacio Day na nakatakda ng November 30 na una nang inianunsyo ng Malacanang. Nangangahulugan ito na maaari pa rin bumiyahe sa Lunes ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2. Samantala, inianunsyo naman kahapon ng MMDA na hindi na itutuloy ang planong alisin ang window hours sa number coding scheme. Aminado si MMDA Chairman Romando Artes na kulang ang kanilang mga tauhan para bantayan ang implementasyon nito, lalo na at suspendido pa rin ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. We decided to scrap totally yun pong lifting ng window hour dahil po sa aming palagay baka mag-spill over lamang ito during rush hour. Nagbabala ang Manila International Airport Authority o MIAA sa publiko laban sa mga social media accounts na nagbebenta ng mga umunay lost luggage mula sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa MIAA, may malinaw at established na protocols ang mga airline operator para sa safekeeping at disposal ng mga nawala o naiwang gamit. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si MIAA Officer in Charge Brian Co at umapela na maging maingat at mapagbantay kapag nakikipag-ugnayan sa mga online seller. Panibagong batch ng mga Pilipino ang nakatakdang umuwi ng Pilipinas ngayong weekend ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa isang panayam, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na mayroon pang nasa 26 nating mga kababayan ang naroroon pa rin sa Gaza. Pero ang kalahati nito ay inaasahang uuwi na rin ng Pilipinas. Base sa datos ng DFA, mula sa 137 na mga Pinoy sa Gaza, 111 na sa mga ito ang nakauwi ng Pilipinas mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Pinaalalahanan ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso na matagal nang tinapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipag-usap sa International Criminal Court o ICC. Ito ang reaksyon ng Vice Presidente kaugnay sa resolusyong inihain sa Kamara na layong hikayatin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC kaugnay sa war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, nanawagan si VP Sara sa mga kongresista na irespeto ang dati ng desisyon ni PBBM na putulin ang ating ugnayan sa ICC.
Muling ipinaalala ni VP Duterte na Hulyo ngayong taon nang sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na ang anumang investigasyon na gagawin ng ICC sa ating bansa ay panghihimasok at banta sa ating soberanya. Sinabi rin ng Vice Presidente na ang pagpayag sa gagawing investigasyon ng ICC prosecutors ay labag sa konstitusyon at malinaw na pangmamaliit o panghahamak sa ating mga hukuman. Nauna nang sinabi ng isa sa mga author at panel chair ng House Committee on Human Rights na si Representative Benny Abante Jr. na ang kooperasyon sa investigasyon ng ICC ay magpapatunay kung talagang gumagana ang justice system sa Pilipinas. Nais malinawan ni Justice Secretary Crispin Remulla ang posisyon ng palasyo kung babalik ang Pilipinas sa pagiging kasapi ng International Criminal Court o ICC. Inaasahang makikipagpulong ang kalihim kay Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa issue. Sa gitna ito ng pagsusulong ng resolusyon sa Kamara upang hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa anti-illegal drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Hinihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na hihilingin niya ang payo ng palasyo kaugnay sa usapin sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ito ng isinusulong na House Resolution na humihikayat sa Philippine government na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Ayon kay Remulla, nais niyang malaman kung muli bang sasama ang bansa sa Rome Statute mula nang kumalas ito noong March 17, 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Binigyang diin pa ni Remulla na kapangyarihan ng Pangulo ang magpasya bilang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Clarify lang, kasi may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso. I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Samantala, pag-aaralan din anya ng DOJ ang resolusyon ng Kamara, partikular ang mga argumento o talakayan hinggil dito. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Diba? Yun tanong eh. So, are we going to be members again of the ICC first for this thing to happen? Yun tanong. Marami kasing katanungan na it actually raises more questions than answers at this point in time. It has to be, sabi ko nga, kailangan pag-aralan namin na masinop itong bagay nito kasi umatras na tayo sa ICC. Samantala, una nang kinwestiyon ni dating Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang pahayag na ito ni Remulla dahil may kakayahan naman umano ang hudikatura para litisin ang mga kasong nangyayari dito. I can definitely bring this matter of Lilas de Lima's bill and previous acquittal to the ICC to prove that Philippine courts are able and willing to prosecute the most heinous crimes. No? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nananatiling may question sa jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute na lumilikha sa ICC. Kaya naman magiging question kung manghihimasok ang mga ito sa Pilipinas. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, pinag-aaralan pa ng pamahalaan kung babalik ang Pilipinas sa ICC. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang aarestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho yan. And that's really where the conflict is. Ito ang sagot ng Pangulo ukol sa issue sa inihain na resolusyon sa Kamara na nag-uudyok na makipagtulungan ang bansa sa ICC
ukol sa investigasyon nito sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Taliwas umano sa posisyon ng Pilipinas ang House Resolution na tinatalakay ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso na layong hikayatin ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa planong investigasyon ng International Criminal Court o ICC ayon sa Office of the Solicitor General. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ang nakikita ng OSG na magiging implikasyon ng House Resolution na ito kapag inadopt? Kailan sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara kapag inadopt na ang House Resolution na inihain ni Representative Bienvenido Abante Jr. na makipagtulungan ng bansa sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC, hindi na anya ito kalinya-ela o kontra na sa posisyon ng Republika ng Pilipinas. Ayon kay Solgen Guevara, ilang ulit nang naglabas ng deklarasyon mismo ang ating Pangulo na hindi makipagtulungan sa ICC at wala ng legal duty ang Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute pagdating sa jurisdictional grounds dahil iginiit ng bansa na wala ng jurisdiction ang ICC mula pa noong 2019. Binigyang diin pa ni Guevara ang pamamagitan ng ICC sa mga aktibidad ng bansa ay panghihimasok na ito sa ating soberanya. Ang Office of the Solicitor General ang siyang nanguna sa pagtatanggol sa posisyon ng bansa sa ICC na hindi sila makikialam sa ginagawa ng Philippine Authority. Bukod sa wala na silang jurisdiksyon, nanindigan ang Solgen na may investigasyon sa umano'y krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng Duterte War on Drugs. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naniniwala ang isang political strategist na pamumulitika ang nasa likod ng muling pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pagpasok sa bansa ng ICC upang imbestigahan ang anti-illegal drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Hindi umano malayong magkatotoo ang banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muli itong sasabak sa politika kapag pinatalsik sa pwesto ang anak na si Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Politika ang nakikitang dahilan ng isang eksperto sa muling pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pagpasok sa bansa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, hindi naman kailangan na gumawa pa ng resolusyon ang Kamara para kausapin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dahil kahit ang ICC ay kayang gawin ito. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto ni Congressman Abante at ni nung Congressman Gutierrez. Ang tingin ko doon, politika. Kasi pag binasa mo yung resolution, wala lang eh. Samantala, hindi imposible na tutuhanin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo nito sa 2025 at 2028 midterm at national elections. Una nang sinabi ng dating Pangulo na kung patatalsikin ang kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay mapipilitan siyang muling tumakbo bilang senador o pangalawang Pangulo. Mahirap isipin. Pero kung ang konteksto ng pinanggagalingan, yun nangyayari ngayon, posible. Kasi depende eh. Nasa kanila yung laro sa kabilang side. Impeach mo anak ko o re-respetuhin nyo. Yun lang yun eh. At alam naman natin si President Duterte, pag naghayag, tinutotoo. Kaya yung iba, sa tingin ko, will be going back to their drawing boards and determining. Ayon kay Tiquia, malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa publiko at marami pa rin sa mga Pilipino ang may tiwala sa dating Pangulo. Sa aming pahayag survey, si President Duterte parating nagna-number 1. Again, tinitingnan ng malaki ng taong bayan yung 80% approval rating niya nung nag-retire. Sa tingin ko malaki pa rin ang impluwensya. Hindi siya spent force, hindi siya laos rather. Ayon kay Tiquia,
Magkakaroon ng bagong politika kapag natuloy sa muling pagtakbo ang dating Pangulo dahil marami sa kanyang mga dating kaalyado ay lumipat na ng partido. Pero para kay Tikia, maaga pa ang pagpasok ng politika. Anya, resolbahin muna ng pamahalaan ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, hinatulang ng Sandigan Bayan ang hanggang 210 taong pagkakabilanggo si Andal Ampatuan Jr. matapos mapatunayang guilty sa 21 kaso ng graft o katiwalian. May kinalaman ito sa pagbili ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao ng gasolina mula sa gasolinahan na pagmamay-ari ni Andal Jr. Inatasan din ng korte si Andal Jr. na magbayad ng 44.18 million pesos dahil sa hindi na i-deliver na fuel supplies. Inilabas ng Anti-Graft Court ang desisyon sa mga kaso kahapon kasabay ng paggunita sa ika-14 na taon ng Maguindanao Massacre. Noong 2019, hinatulan na ring guilty si Andal Jr. at 7 pang miyembro ng Ampatuan Clan dahil sa pamamaslang sa 57 biktima sa karumal-dumal na pamamaslang. Naaresto na ng mga otoridad ang driver ng pulang SUV na sangkot sa road rage incident sa EDSA Ortigas, Mandaluyong City nitong Miyerkules ng umaga. Sinampahan ng kaso ang suspect dahil sa sinadya nitong sagiin ang isang motorsiklo na naging dahilan ng aksidente at pagkakasugat ng driver at angkas nito. Ang detalye sa ulat ni Leia Ilagan. Nahaharap sa kasong attempted murder ang driver ng pulang SUV na nag-viral sa social media. Ito'y matapos na sagiin ang motorsiklong nagtangkang mag-overtake sa kanya sa EDSA Ortigas, Mandaluyong City noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa Mandaluyong Police, hindi kinatuwa ng driver ng SUV ang ginawa ng motorcycle rider kaya't sinagi ito. Accordingly, siningitan po noong driver, yung angkas driver, yung SUV. So, dahil po doon ay apparently nagalit ngayon yung SUV driver, nagkaroon ng altercation. So, after that, makikita na po natin, base na rin sa biktima, sa video, na intentional na sideswipe noong driver ng SUV, yung angkas rider natin, na naging dahilan kaya natumba po sila sa kalsada kung saan mga dumadaan din yung mga sasakyan. Ayon kay Eastern Police District Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, nagtamo ng mga sugat sa katawan ang rider at ang angkas nito kaya't isinugod ang mga ito sa ospital. Ang suspect agad ding nahuli matapos naharangin ang mga tauhan ng MMDA sa lugar. Initially, nakita naman natin sa CCTV tsaka sa yung sa dashcam na yung how it happened. So it seems parang intentional ang dating kasi that's why initially we prepare yung ating investigator attempted murder. So kitang-kita naman yung actuation ng ating driver doon. Kaugnay nito, ipinasususpindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, manatiling kalmado at huwag pairalin ang init ng ulo sa kalsada. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga tauhan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group ang 2 pulis na sangkot sa panloloob sa bahay ng isang dating propesora sa Cavite noong August 2. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, bakit ngayon lang nahuli itong 2 pulis na ito gayong nangyari ang krimen noon pang August 2? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ito'y dahil kilalabas lamang ng warrant of arrest ng mga ito noong November 21 sa kasungang robbery. Inisyu ito ni Honorable Giovanni Elnar Palma,
ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 121 ng Imus, Cavite. May kaugnayan niyan, Ella, sa ginawa nilang drug operation noong August 2 kung saan niransak ng mga ito ang bahay ng isang dating propesora sa Imus, Cavite. Kita kasi, Ella, sa CCTV footage ang pagtangay ng grupo ng mga gamit gaya ng gulong ng motorsiklo at iba pa. Matatandaang 10 ang kinasuhan ng administratibo kaugnay sa naturang operasyon, subalit 7 lamang ang naalis sa serbisyo na napatunayang may direktang partisipasyon, habang ligtas naman ang 3 sa mga ito. Kabila nga dyan sa 7 na yan, yung nahuli kahapon ng IMEG, habang ang isang pulis naman na nahuli ng IMEG ay aktibo pa. Bagamat nakaligtas siya sa administrative case na isinampa ng Internal Affairs Service, bigo naman siyang mapawalang sala sa kasong kriminal na robbery kaya't napasama siya sa mayroong warrant of arrest. Sa inilabas na pahayag ng IMEG, Ella, nitong si Police Brigadier General Warren De Leon, sinabi nito na walang puwang sa organisasyon ang mga hiwaling pulis. Ang kasong robbery ay may piyansang 120,000 pesos para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Suportado ng grupo ng mga magsasaka ang pagbibigay ng deadline ng DA sa mga importer ng bigas. Hinihiling ng grupo na sana ay makarating na sa kanila ang ayuda mula sa mga nakolektang taripa sa importasyon ng bigas. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, gaano na ba karami ngayon yung dumating na imported rice sa bansa? Kaya sa datos na binigay ng Department of Agriculture ay nasa 2.8 million metric tons na ang dumating sa bansa. Ito ay mas pababa ng 1 million metric tons kumpara noong nakaraang taon. Pero may mga naibigay pang import permit ang Department of Agriculture para sa importasyon ng 1 milyong metriko tonelada ng bigas. Kaya naman binibigyan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang mga importer na maparating sa bansa ang mga imported rice sa loob ng 30 araw. Kung hindi niya, ikakansalahin niya. At dahil ayaw niya maging hostage ang supply ng bigas sa bansa. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, dapat talagang bigyan ng taning ang mga importer para hindi masabay ang pagpaparating ng bigas sa tuan nila ito sa presyo ng lokal na produksyon. Balita kasi namin may mga importers na nag-a-apply po ng several import permits mula sa BPI. So, depende sa kanilang siguro, assessment kung maganda-ganda ang presyo ng imported rice, gagamitin nila yung isang permit. Pag medyo mababa, hindi mo na nila gagamitin yung ibang mga permit. So, kumbaga nilalaro nila yung sistema. So, in the meantime, ang dami silang may hawak na permits mula sa gobyerno natin. Samantala, hiniling din ng grupo ng mga magsaka na maibigay agad sa kanila ang sobrang taripa mula sa importasyon ng bigas. Nasa 12.7 billion pesos ang nakatakdang pamahagi sa mga magsaka para sa mga may sinasaka na 2 hektarya pababa. Tatanggap ang bawat magsaka ng 5,000 piso. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, hindi ito sapat para sa laki ng kanilang nalugi dahil sa implementasyon ng Rice Tarification Law, pero makatutulong na rin nila ito sa kanilang para ipandagdag sa kanilang pang-araw-araw na panggastos. Ila? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Mahigit 3,000 bakanteng trabaho ang bubuksan sa isasagawang job fair ng Department of Labor and Employment Cordillera sa darating na December 1. Mula Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, ano-anong trabaho ang alok ng DOLE para sa mga kababayan natin dyan sa Cordillera? Yes, Ella, sa pagdiriwang ng ika-19 na pong anibersaryo ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng isang job fair sa Portabaga Mall dito sa Baguio sa darating na December 1, ang ilang trabaho na alok ay ang customer service representative, nurse, nursing assistant, service crew at production crew. Formal na inanunsyo ni Nathaniel Lacambra, Regional Director ng Department of Labor and Employment Cordillera, na may mahigit 3,000 bakanting trabaho na magbibigay oportunidad sa mga lokal na mamamayan.
Sa kabilang banda, may mahigit 30 recruiting agencies ang lalahok sa nasabing job fair. Maliban sa mga local employment opportunity, ay mayroon ding mga overseas opportunity para sa mga ibig magtrabaho abroad. Mayroon din silang negosyo session katuwang ang Department of Trade and Industry na nagbibigay kaalaman sa mga rookie entrepreneurs o negosyante, maging ang mga may-ari ng micro, small and medium enterprises. Isasagawa rin ang livelihood trade fair at ang mga livelihood beneficiaries sa Portabaga, Baguio na mabibigyan ng pagkakataong magbenta o mag-exhibit ng kanilang mga produkto. Hinikayat ni Regional Director Lacambra ang mga job seekers at negosyante na magtungo sa kanilang job fair venue upang makahanap ng trabaho. Samantala, Ella, magkakaroon din ng government one-stop shop sa naturang aktibidad ang Department of Agriculture, DTI, PSA, National Bureau of Investigation, BIR, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nakatakdang magsimula ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group sa Gaza araw ng Biyernes, November 24. Inaasahan din ang pagpapakawala ng mga hostage ayon sa mediator Qatar. Kasunod ito ng halos 7 linggong bakbakan sa Gaza. Kinailangan maghintay ng isa pang araw ang mga pamilya ng mga hostage ng Hamas, gayon din ang mga kaanak ng Palestinians na nakadetine sa Israel matapos na mabinbin ang breakthrough na 4-day truce. Batay sa Qatar na nanguna sa kasunduan tigil putukan kasama ang Egypt at Estados Unidos, magsisimula ang pause alas 7 ng umaga ng November 24. Pagkalipas naman ng 9 na oras, isasagawa ang pag-handover o paglilipat ng unang batch ng 13 civilian hostages. 5 tao kabilang ang 3 bata at isang suspect ang sugatan sa isang knife attack sa Central Dublin, Ireland, araw ng Huwebes, November 23. Batay sa pulisya, hindi ito terror-related at pinaniniwalaang ginawa ng isang tao lamang ang pag-atake. Nagtamo ng seryosong pinsala sa katawan ang lalaking suspect at agad itong ikinulong ng pulisya. Ginawa nito ang pag-atake sa Parnell Square sa Dublin, subalit umaksyon agad ang mga tao. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang dahilan ng sinasabi nitong stand-alone attack. Samantala, kasunod ng insidente, nagkaroon ng gulo ng pasuki ng nasa 50 anti-immigrant protesters ang isang police barrier. Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong dahilan ng karahasan, kabilang na ang sigalot sa pagitan ng mga demonstrador at pulisya at pagsunog sa ilang sasakyan sa Kapitolyo. Tuluyan nang sinuspinde ng North Korea ang 5 taong kasunduang pangmilitar nito sa South Korea, pinakahuling dahilan ng pag-igting ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagsimula ito sa umunoy tagumpay na paglulunsad ng Pyongyang ng isang spy satellite sa kalawakan. Bunsod nito, sinuspinde ng Seoul ang bahagi ng military deal nito sa Pyongyang at ipinahayag na ibabalik ang surveillance flight sa border. Bilang tugon, tuluyan ng sinuspinde ng Pyongyang ang kasunduan at nagbantang magpapadala ng mas malakas na puwersa at equipment sa border. Nagpakawala ng isang rocket ang Pyongyang araw ng Martes, November 21, na nagtataglay ng maligyong one spy satellite at iginiit na tagumpay ang paglulunsad nito. Kinumpirma ito na militar ng South Korea, subalit masyado pa nilang maagang sabihing gumagana ito. Pinagsusumite ng detalyadong ulat ng World Health Organization ang China kaugnay ng tumataas na respiratory diseases at pneumonia sa mga bata sa bansa. Kabilang sa nais makita ng WHO ay ang dagdag epidemiologic at clinical information. Gayon din ang laboratory results mula sa napaulat na outbreak sa mga bata. Hinihingi rin ito ang dagdag impormasyon sa mga kasalukuyang problema sa healthcare system ng China.
Ayon sa Chinese authorities, maaaring dahilan ng pagtaas ng kaso ng respiratory disease na ito ay ang pag-aalis ng COVID-19 restrictions. Isang thrilling Thursday ang natunghayan ng ating mga kababayan sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon sa Paco Arena sa Maynila. Nakuha na rin ng SS Kabalikat ang unang panalo matapos talunin ng DOJ Beacons habang nabaon naman sa ilalim ng team standings ang rookie team ng DFA Emissaries na nakuhang ikatlong sunod na pagkatalo. Nanaig naman ang AFP Cavaliers sa isang makapigil hiningang bakbakan kontra Senate Defenders. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Mahigpit na bakbakan ang ipinamalas ng AFP Cavaliers at Senate Defenders sa main game ng triple header ng UNTV Cup Season 10 Eliminations sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Napanamuhunan sa mahigpit na depensa ang dalawang kupunan at dahil kapwa hindi kompleto ang kanilang lineup, matira ang matibay hanggang sa huling segundo ng laban. First quarter, double-digit agad ang abante ng AFP laban sa Senate, 28-16. Na-maintain ng Cavaliers ang kanilang momentum and of first half with 9 points advantage, 42-33. Pagpasok ng second half, rumatsada ng 12-2 run after 4.5 minutes ang Senado para lumamang na ng 1 punto sa game. Inalagaan ito ng Defenders and of third quarter, 55-56. Last quarter, umangat pa ng 3 puntos ang abante ng Senado. Subalit bumwelta ang AFP nang magpakawala ng bomba si Mark Salupado sa 3-point area upang agawin uli ang abante. 63-62 by 3 minutes and 37 seconds na lang ang nalalabi. Malaking tulong sa AFP ang block ni playing coach Jeffrey Kiambao para i-deny ang layup ni Maki Macabaso sa last 2.5 minutes na bumasag sa tsansa ng Senado na bumawi. Gayun din ang putback ni Kiambao para iakyat sa 3 points ang kalamangan ng AFP, 1 minuto na lang ang nalalabi. Sinelyuhan ang tagumpay ng Cavaliers ng side jumper ni Regalado last 30 seconds hanggang sa tumunog ang buzzer, panalo ang AFP 69-64. Best player of the game si Jeffrey Kiambao na may 15 points, 9 rebounds at 2 steals. At si Mark Salupado na nagbuslo ng mahalagang 5 points sa last quarter with 5 boards, 3 assists at 4 na steals. Sa ngayon may 2 panalo at 1 talo na ang AFP, habang ang Senate ay may 1-2 win-loss record. Well, of course, yung defense pa rin naman ang magpapanalo sa lahat ng laro. So, yun yung nagawa namin, although nasa loob ako doon. Parang merong coach sa loob. So, nag-uusap kami, kami kung paano adjust yung defense. So, hindi katulad nung nakaraan, natalo kami. So, hindi kami nakakapag-adjust, hindi sila nag-uusap. Kaya ngayon, sabi ko, bago mag-usap ng laro, mag-usap tayo kahit sa loob ng laro, sa loob ng court. Pinapos sa dulo. So, siguro, mga decision making last 3 minutes namin defensively and offensively, siguro yun yung naging factor nung outcome ng game ngayon. 3 minutes lang naman, we're ahead by 5 points, tapos makabasket sila, tapos medyo nagmadali kami. Tapos, ayun na. Sumunod na yung lapses namin sa defense. Before that, ang ganda ng rotation namin sa defense, di ba? Nakako-cover namin lahat. Nasungkit na ng SSS Kabalikat ang kanilang unang panalo sa liga matapos talunin ng DOJ Beacons sa score na 88-66. Nanguna sa SSS si Listian Amparado na may 22 points, 5 rebounds at 2 assists. Unang-una siguro yung pagdating ng isang big man ko, si Tim McCoy.
nagkaroon kami ng rebound. Yung tao na yun, focus nun talaga, defense tsaka rebound. So yun yung 2 games namin na wala siya. So tingin ko yung rebound, kaya kami nakatakbo. Sa tingin ko lang, medyo nagkulang sa execution. Siguro, medyo marami kaming na-feed information sa mga players namin para sa game plan. And parang sa tingin namin, pag pasok nila sa court, parang ang dami lang iniisip eh. So, trinay namin ayusin ng halftime. Sabi namin na enjoy lang yung game. Pero masyadong stiff, masyadong tense yung mga player. Siguro kailangan lang namin na mag-bond pa. Tsaka dagdag pa na practice. Pinalasap naman ng Department of Agriculture Food Masters ang DFA emissaries ng kanilang ikatlong sunod na talo. Naglista ng double-double si Elijan de Guzman ng 25 points at 10 rebounds para pangunahan ng Food Masters sa kanilang second straight win sa final score na 99-75. Yung hard work namin sa defense, yung consistency namin doon in the middle of the game, nagkaroon ng erratic sa defense namin. But we were able to recover nung third and fourth, which led to having a big lead, which is yung pinakamaganda yung gusto naming ma-achieve. Compare dun sa previous 2 games, ngayon medyo mas okay yung nilaro ng team. Yung rotation okay din. At the same time, may mga moments na mahabol. Yun talaga medyo kinapo sa dulo. Pero we can, we have more to improve pa. So I think sa next game should be better. Per Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 1 na nagsasabi, ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mampanig ng daigdig at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!